Masakit na naman ba ang iyong balakang at likod at parang may kuryente na gumagapang sa iyong binti at sa iyong paa? Maari po itong sintomas ng sciatica. Pero delikado nga ba ito at kailan ba pwede ma-admit sa hospital dahil dito? At ano nga ba ang iyong treatment options? Sasagutin natin yan sa videong ito. Kaya naman, samahan mo ako hanggang sa huli because you don't want to miss out on any of our information. Magandang araw po, Doc Cherry po, Doctor of Physical Therapy. Nagtuturo sa inyo ng practical health tips at home exercise programs na tiyak na makaka-benefit sa iyo. Ang sciatic nerve po ang pinakamalaki at pinakamataas na nerve sa ating katawan. Nagsisimula ito dito sa ating lower back, papunta sa ating puwet, sa ating binte at sa ating paa. Kaya naman pwede kang makaranas ng mga sintomas sa alinman sa mga pathway na ito. Bakit ka nga ba nakakaranas ng mga sintomas na ito? Ang sciatica po, marami po itong possible na dahilan. At isa na dito ang tinatawag natin na herniated disc, kung saan ang disc po sa iyong spine, it extends beyond its normal borders na pwedeng makaipit sa iyong sciatic nerve. Pwede din itong mangyari dahil sa stenosis, which is makikita natin yan sa x-ray. When we say stenosis po, lumiliit ang spinal canal dahil usually po ito sa long-standing or matagalan ng osteoarthritis sa spine. Pwede ding maipit ang sciatic nerve dahil sa muscle itself na tinatawag natin na piriformis syndrome. Pwede din itong mangyari dahil sa aksidente or injury at trauma. And lastly, pwede ding magkaroon ng simptomas tulad nito if ang dahilan ay bukol or tumor kung saan naiipit ang sciatic nerve. Delikado nga ba ito at kailangan ba talaga ng hospital admission? Kung ikaw ay nakakaranas ng pananakit sa iyong likod or balakang, tapos nakakaranas ka din ng pamamanhid, tusok-tusok, or parang kinukuryente ang iyong binti at paa, these are usual associated po na sintomas na kadalasan ay linked sa sciatica. Hindi po ito nangangailangan ng hospital admission. Pero ito ang mga di pangkaraniwang sintomas which would probably mean na kailangan ang hospital admission para maagapan agad. Hindi mo magalaw ang iyong binti at paa at pagkawala ng pagkontrol sa pag-ihi at pagdumi. This is a medical emergency po and this usually entails hospital admission para maagapan agad. Delikado pa ang sciatica? Yes, delikado po ang sciatica, especially po if ikaw ay nakaranas sa last two symptoms na nabanggit ko. Dahil if hindi po ito ma-correct agad, pwede po itong mag-lead sa permanent na paralysis or disability. Kailangang masuri sa MRI kung ano ang dahilan nito. If ang cause po ay isang bukol, usually kailangan natin ng surgery with that. And after the operation, you still need to go through physical therapy para makatulong na makagalaw ulit without any pain. If hindi ka naman nakaranas ng hirap sa pagtayo at paglakad, if hindi ka nawala ng control sa iyong pag-ihi at sa iyong pagdumi, if hindi ka parating natutumba, at if magalaw mo naman ang iyong binti at paa, generally po, you can manage sciatica conservatively. Ano nga ba ang gamutan? Usually, ang first treatment option po talaga natin na conservative is physical therapy. Tapos, usually, bibigyan din ang pasyente ng neuropathic medicines like gabapentin and pregabalin, which is napag-usapan natin sa videong ito, including its possible side effects. To keep you informed po,
At the same time, pwede ka ding maghanap ng private, public hospital or any physical therapy clinic na malapit sa iyo. Together with that, be sure na gawin mo ang mga tips sa channel natin. Ang dami po nating tips na makakagabay at makakatulong sa iyo. This way po, mas mabilis ang iyong recovery. Now, mind you, hindi po lahat ng back exercises ay makakatulong sa iyo because these should be based sa yung X-ray or MRI result. If nakita mo na ang yung MRI or X-ray result, meron tayong video dito, i-check mo ito, makakagabay ito sa iyo sa mga positions na kailangan mong iwasan. Pero if bago lang ang mga sintomas mo at hindi ka pa nakapag-X-ray or MRI, meron tayong video dito, makakagabay ito sa iyo. Ngayon ay alam mo na kung ano ang sciatica, kung bakit nga ba ito nangyayari, kung ano ang mga sintomas na dapat mong bantayan, which warrants hospital admission, at kung ano ang mga sintomas na kayang i-manage conservatively, at ano ang iyong possible treatment options. If sa tingin mo nakatulong at nakagabay ang video na ito sa iyo, I would really appreciate it po if pwede mong i-press ang like button dito sa baba. Makakatulong talaga ito sa akin at sa channel na ito. At this point po, I would like you to comment your age sa comment section below at isulat mo na din kung ano ang sanhi ng iyong sciatica if alam mo. That way, mas makakagawa ako ng future videos na mas makakatulong at mas angkop para sa iyo. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Sherry. Stay safe, stay happy and healthy. God bless you po. Hello po, Doc Sherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa BeFreeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users at marami na ang nag-hoard ng BeFreeze. Napakabango din ito. Pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang BeFreeze Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back at sa iyong lower back. You will feel refreshed po and relaxed the following day. Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica montana extract. If hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo. At careful din dahil may kumakalat na fake BeFreeze. Ang original at legit na BeFreeze pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito. Ang consistency din nito pwede mong i-spread para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na BeFreeze po ay nakalagay sa isang box. Tapos, ang fake naman, wala itong box. Tapos, white ang content ng kaniyang gel. This one po is blue-green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang BeFreeze, check mo ang reviews. Nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa iyo. God bless you po.